Ang linggo na ito po ay slot ko. Ako ang mangaral dito dapat, pero inimbitahan ko po yung galing sa US dahil layo pa. Doon pa siya nakagraduate ng pag-aaral sa Bible School. Naka 3 years din si Grace sa Bible College sa Caris Bible College. So naka 3 years siya. At ako rin ay naka 3 years sa Cebu Foursquare Bible College. So pareha na natapos namin sa ministry. Salamat sa Panginoon. Hindi ko inaakala na sa pagpunta niya sa US, mag-aral pala siya sa preacher. Kasi ang lahat ng mga nakagraduate sa Bible College, hindi naman lahat magpapastor yan. Mayroong iba magiging administrator, yung iba evangelist, yung iba naman ay Bible teacher, iba naman ay nagpapastor. So hindi po lahat. Kung kinag-aral ka sa Bible College, pastor talaga, hindi po. Marami mga gift pa rin na nagre-reveal po. Na doon ka pupwesto. May kanya-kanya niyang pagkatawag. Nakita ko po si Grace ay tinawag ng Lord sa pagka-evangelist. Kaya minsan masakit din siguro siyang mangaral, kaya ganun ang mga evangelist, masakit mangaral. Pero sabi nga, kung ang sugat, hindi mo sugatan yan, hindi mo bubuksan yan, masakit yan. Pero kung matanggal yung nana niyan, mayroong masarap ang pakiramdam. Hindi po. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ng aking anak. Siya ay malala ko, siya ay nihandog ko rin sa Lord nung sanggol pa siya. Kasi may time na parang na-convulsion siya, parang for 3 minutes or 4 minutes, wala nang hininga. Akala ko, mawala na talaga. Kaya sabi ko, Lord, binigay ko siya sa iyo. Ikaw naman ang Diyos ng himala. At yun po, normal lang naman yan eh. Pag may mga convulsion sa bata, minsan na wala nang hininga. Pero at least, may himala ang Lord. Na nakasurvive siya. Hindi ko akalain ang takdang plano ng Diyos sa kanyang buhay ay isa siyang preacher. Kaya siya kay Grace, sa'yo na ang pulpit. Then mamaya, huwag mo masyado mabaan kasi mayroon tayong communion. Father, ask the Spirit, please. Okay. Amen. Tayo po ba'y nagulat ngayong umaga nito? Ako rin po nagulat. All glory to God po. Tayo po ay nagkaroon po na open doors upang makapag-share po ng gospel ng Lord. Alam niyo po, naniniwala po ako na lahat po tayong mga lingkod ng Panginoon. Sino yung tumanggap dito kay Jesus Christ? Taas nga po yung kamay. Kung hindi ka pa tumatanggap kay Lord, mag-altar call tayo dito para tanggapin mo ang Lord. Pero mukhang lahat po tayo nakatanggap sa Panginoon. I would like to encourage each and every one of us na lahat po tayo dito, we are anointed. You are anointed, kapatid. Kaya huwag mo sabihin na, ay ano lang ako, attendee lang ako, dito lang ako sa gilid. Sa pinakadulong chair ako para walang makakita sa akin. Kapatid, sayang. Sayang iyong anointing. You have been given the Holy Spirit. Kung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, you have the Holy Spirit in you. And you are anointed. Amen? Ayan. Kaya po, masasabi ko na, sa totoo lang, hindi ko po talaga kayang tumayo, pero sa biyaya po ng Lord, alam niyo po, in-encourage ko ng Lord na the Lord will call the qualified, yun bang sinabi? He will qualify the called. So kung sa tingin mo hindi ka pa qualified ngayong kapatid, para mag-share ng gospel sa tricycle driver na naghatid sa'yo dito, kaya sa kapwa mo, kamag-anak mo, sa kapatid mo, you are already qualified. Tinawag ka na ng Panginoon, kapatid. Huwag mong sayangin yung meron ka sa buhay mo, tapos yung kapatid mo or yung kamag-anak mo,
mapunta lang sa impyerno tapos ikaw na may katotohanan. Huwag mong hayaan parang makontain ka lang. Ibaon mo yung talent mo. Kumbaga, binaon lang ng lalaki, di ba yung talent niya. So, yun lamang po, paalala lamang po sa atin. So, tayo po'y manalangin before po tayo magsimula. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo sa amin, Lord. Thank you po dahil narinig po kami, sama-sama po kami mag-aaral ng iyong salita. At naniniwala ko, Lord God, na kayo po ang siyang patuloy na magbibigay po sa aming lahat, sa akin, Lord God, ng wisdom, knowledge, and understanding. Hindi po ito mga bagay na opinion ko lamang, Lord. Nais po namin na isiwalat ang bawat salita na nanggagaling sa Biblia, Panginoon, which is your word, which is Jesus Christ. So, salamat, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. So, ngayong umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin ay 2024 na. Ayan, parating na yung ating slide. Ayan, nandiyan na ba, mga kapatid? Okay na po yung slide? Ayan, di ba? Sige, habang hinihintay po natin ang tech team na ayusin ang ating mga slides. Ayan. Praise God, may ginamit po ang Panginoon. Bagamat wala po akong laptop, sabi ko, Lord, paano yan? Kasi wala po talaga sa plano ko. Hindi ko pinlano na mag-preach, hindi ko pinlano na mag-share. Sabi ko, bilang akong Philippines para magpahinga, for my mental health, para hindi ako mapagod, magmakita ko buong family ko. Pero nagbago po yung plano ng Lord. Parang nagkaroon ko ng burden in my heart to share the gospel. Parang ganun po. So sabi ko, nakalimutan ko yung laptop ko, nakalimutan ko yung mga kailangan ko. So yun po. Pero but God will continue to raise up leaders. God will continue to send you people, divine appointments, upang mapunan yung mga pangangailangan. So, hindi ko na po babanggitin ng ating kapatid na tumulong po sa paggawa po ng ating slide. Ang Panginoon na po ang patuloy na magpala po sa kanya. So, ayan po. So, ang title po na, okay na po ba yung ating slides? Bakit po kasi pag may slide para makasunod po ang ating mga congregation. Ayan. So, okay. So, habang wala pa po yung slides natin, pagpasensyahan niyo na po yung tech team natin. Kabalan po natin yung pasensya natin. Ayan. So, 2024 na kapatid. Kilala mo pa ba siya? Ulitin ko. 2024 na. Kilala mo pa ba siya? Kilala mo pa yung tinutukoy ko kung sino siya? Kilala mo pa ba si Lord? Kilala mo pa ba si Lord, kapatid? Ngayon, tingnan mo ang katabi mo, nasa likod mo. Tanong mo, kilala mo pa ba siya? Kilala mo pa ba siya, kapatid? Ayan, kilala mo pa ba siya? Alam niyo yung uso ngayon, yung meron tinatawag sa US uso yun ngayon. Yung Apple company, nag-release sila ng ganyan. Yung susuot mo na lang, gaganon ka mo, maglalakad ka sa kali, gumagano-gano. Ngayon pala, meron kong pinipindot. Ang weird po. Alam niyo po, konektado yun sa mga gustong gawin ng job sa mundo. Yung sobra ng technology, nakalimutan na natin ang Word of God. Pero kilala mo pa ba talaga siya, kapatid? So yun po yung tanong na gusto ko po na siguro magrema sa heart ng bawat isa. Para po hindi natin makalimutan na just because nahanap mo na si Lord nung, kailangan pa naging born again, kapatid. Just because na born again ka nung 1993, hindi ka na magbubukas ng Bible at hindi mo nakikilalanin ng Diyos na yung pinaglilingkuran. Ang dami na pong napunta sa ibang mga katuruan, mga ibang bagay na hindi natin alam kung ano na backslide pa. Hindi na natin alam. Pero panalangin lang natin po sila. Pero ikaw na nakaupo ngayon sa upo na yan, kilala mo ba si Lord? Pag may nagtanong sa'yo, may kumatok sa pintuan yung gano'n, bigla, kumatok. Tao po. Gusto ko akong i-share. Tapos biglang sinabi na, yung Diyos na pinaglilingkuran niyo po, hindi po talaga Diyos yan. Ano yung sasagot mo? Alam mo kaya kung saan sa Bible sinasabi sa Biblia ng Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos? Kapatid, we have to be ready. Dahil anytime soon, pwedeng galawin ng diablo ang faith mo, pwedeng galawin ng diablo ang paniniwala mo sa Diyos. Marating na siya. Marating na si Jesus Christ. This is not the time for you. Di ba kasi hindi na panahon na mag-backslide. Hindi na panahon na tayo patumpik-tumpik pa. Ito na yung panahon na dapat we are trying to share the gospel as best as we can. Cellphone. Ha?
Facebook. Kapag share ka na sa mga friends mo. Ilan ba yung friends mo? 2,000 friends ko, Ate Grace. Oy, wow! Praise the Lord. Nakapag-share ka ba sa Facebook? O puro joke lang yung pinag-share natin doon? Wala masama doon mga joke na sinesend natin. O buhay mo lang yung sinesend mo doon. Wala rin masama doon. Kasi nagiging kalakasan din sa mga kamag-anak natin, kapwa natin, nakita nila, ay, okay pala si brother, okay si sister. But are you sharing the gospel using the social media? Ayun, yun yung mga tanong na gusto ko na mag-rema sa atin. Kasi walang nagbabanggit niyan sa bahay niyo, walang nagpapaalala niyan sa atin. So, nais ko lamang pong ipaalala yun ngayong umaga. Ayan. So, sunod po tayo sa slide. Next slide po. Ayan. Yan, tanungin natin ito sa sarili natin. Kilala ba talaga namin si Lord ayon sa opinion ng iba? Ala, hindi yun ang sabi. Ayon sa Biblia. O kumukulang tayo ng sarili nating opinion kung sino siya base sa opinion mo, opinion niya, at karanasan ng iba o karanasan mo. Oo, si Lord, ganito yung ginawa ni Lord sa buhay ko. So, sa tingin ko, mabuti si Lord. Pero hindi sapat yun, kapatid. The Word of God is our truth. Kung baga sa kasulatan, kapag kayo kinasal na, ano yung meron kayo, nakatibayan na kayo ay kinasal? Marriage certificate. That is the paper or the covenant. Yung covenant ninyong mag-asawa. This, the Bible, kapatid, is a collection of the covenant of the Lord for you. Binabaliwala lang natin, hinahayaan natin maalikabok. Pag Sunday, kaya nasa linggo na. Sa church. Sayang. Kaso ang tanong, alam ba natin yung laman nito? I would like to remind each and every one of us, hindi po ako nagsasalita dito dahil perfecto ako. Dumadaan po ako sa mga pagsubok, hindi panahon, ayoko magbasa ng Biblia. Pero yun yung sinabi ni Lord, you have to die in yourself every single day. Dying in your flesh, gawin natin kung ano yung nararapat. Amen? Ayan. Sunod po, ano pa po yung mga sumunod natin pag-aaralan ngayon? Ayan. So, habang wala mo, ang next po natin pag-aaralan is, sino ba talaga si Lord? We believe in a triune God. Tatlong persona. Tama po ba? Tama po ba yung napasok yung church? Baka mali po yung church na napasok nyo. Bukas po yung mga upuan, di ba? Hindi po namin kayo tama alisin. Naniniwala po tayo sa Trinity. We are serving a triune God. Sino yon? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nababanggit po yan nila, Pastor. 1 times 1 times 1 equals 1. Maniwaga po. At na-explain ko po sa inyo dito, hindi ko po kayang explain. Tulad po ng mathematics, wala po kaya makapag-explain ng mathematics. Diba? Ang hirap po i-explain ng 1 times 1 times 1 equals 1. Pero ang Bible po, dito po natin makukuha lahat ng hiwaga. Dito po lahat masasagot. Amen? So, simulan po natin siya. Aaralin po natin kung sino ba po talaga si Father God. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng sakit? Meron po ba kayo narinig ng mga doktrina na kapatid, pinalo ka ng Lord kaya naputulan ka na ng paa kasi hindi ka nagpupuri? O kaya kapatid, kaya ka na nagkasakit kasi hindi ka nagsisimba, pinalo ka ng Lord. Kapatid. Alam niyo, walang masama sa pag-encourage siya yung kapatid. Meron tayong tinatawag na banal na tao. Pero pag bintangan mo si Lord, kapatid na si Lord, nung gumawa niya sa kapwa mo, Kristyano, matakot ka. Do not point your fingers to God. Lord, ikaw ang may gawa nito sa anak ko. Alam mo, Lord, ikaw ang may gawa nito sa pamilya ko eh. Alam mo yun, Lord. Pero Lord, pinupuri kita. Hindi ko kasi alam kung ba't nangyari ko sa buhay ko. Pupurihin pa rin kita, Lord. Pero sa isip mo, na parang si Lord yung gumawa nun sa family mo, sa pamilya mo. Anong sabi ni Jesus Christ? Kasi parang nalilito tayo eh. Yung Old Testament is very important po. The New Testament is also very important. Hindi mo pwedeng i-describe si Lord or si Father God base sa nangyari sa Old Testament na hindi iniintindi kung ano bang nangyari sa Old Testament. Opo? Tama
Tama po? Hindi po natin pwede, next slide po tayo, hindi po natin pwede na napagbintangan si Lord ng ganun-ganun lang. So, sa Old Testament po, di ba nung panahon ni Adam and Eve, nausap nila si God, tapos nireveal yan, Ama namin, yung the Father God has been revealed sa Old Testament. Hindi pa nila nakikita si God. Doon sa Mount Moses, ang lumabas lang is the burning bush. Diba? Parang ang tingin nila si Lord yung Ama. Ang ating Ama. Yung si Father God ay na-reveal. Sumunod po sa New Testament, dumating sino? Si Jesus Christ. And nung pag-akyat po ni Jesus Christ, sinong iniwan ni Jesus Christ sa mundo? The Holy Spirit. Tama po? Doon niya na-reveal. At ngayon, 2024 na kapatid. Marites pa rin ba tayo ng marites? Yung minamarites natin here and there. Ano pong ni-reveal ng Bible? The Father, the Son, which is Jesus, and the Holy Spirit. Nandito na po siya sa Bible. Aaralin na lang po natin. Ang tanong, may panahon po ba tayo na mag-aaral ng Bible? O kinain na tayo ng mga worries of life? Buhay may asawa, buhay na may pamilya. We have to be careful to put God first in everything that we do. Hindi babawiin ni Lord, kukunin ng Lord ang pamilya mo. Hindi kukunin ni Lord ang mga anak mo dahil inulang mo yung mga anak mo. But, just to remind you, kapatid, there is a devil. Ayan, nakakalimutan natin pag may namatay, no? Pag may namatay, Lord, may ano. Ay, sabihin mo sa kapatid, Lord, ano, kapatid, may plano ang Lord. Alam mo si Lord, nakalimutan mo na may devil. Ako din ganun, biktima mo niyan, mga kapatid. Ay, minsan masakit siyang marinig, but you have to hear this. Nasa sa inyo na po ito, kung ayaw niyo po tanggapin or tatanggapin po ninyo, ang akin lang po, nag-share ko. I will not reject the gospel for you, kapatid. You will have the free will to reject the gospel, not me. Kaya ko po ito sinishare. Kaya po medyo makapal yung mukha akong i-share. Kasi sabi ko, Lord, I will just say yes and obey you. But hindi ako magre-reject ng gospel or the people. So yun lang po. Gusto ko pong sabihin na ang dami pong verses sa Bible na nagsasabi na ang Diyos ay mabuti, na hindi ang Lord ang pumapatay sa tao. Alam, Ate Grace, ano nangyari sa Egypt? Ano yung pinag-aano ni Lord, yung mga pinatay doon sa panahon ni Elijah? Nakakalito naman. Ano yung sinasabi mo? Yan, hindi kasi natin inaaral ang Bible. Ano ba nangyari ng panahon ni Elijah? Alam niyo po ba ng panahon ng Old Testament, everyone is demon-possessed? Nakita na po kayo na demon-possessed sa movies? Nakita na po kayo? Di ba nakakatakot sila tignan? Yung mga tao na hindi naglilingkod kay Lord, yan si David, naglilingkod kay Lord yan. Yung mga tao sa Old Testament, they are serving God. Nung panahon ni Noah, grabe po. Bakit tinupok ng Lord ang mga tao ng panahon ni Noah? May dahilan po, kapatid. Kung iisa-isahin po ngayon, hindi kaya ng 30 minutes or ng 45 minutes, hindi po kaya. Pero just to make it short, sinend ko na po yan sa group natin, yung iba pong mga verses, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pong i-check. Isa po sa dahilan, to cut it short, para lang maintindihan natin yung overview. Nung panahon po ng Old Testament, sobrang sama na ng tao. Patayan here, patayan doon. Because this world is under the dominion of the devil. Isa-isahin po natin yan, madami pa rin po tayong time na makakain. So gusto ko lang po ilatag sa inyo ngayon kung sino ba si Father God. Kasi nalilito po yung mga tao eh. Pero sino po pakikinggan natin? Hindi po ba si Jesus Christ kasi Christians po tayo? Tama po? Kung nais niyo pong malaman kung ano po yung nangyari ng Genesis, I encourage you, sama po kayo sa amin sa prayer meeting tuwing Wednesday. Inaaral po namin yan. Sinishare ko rin po yan kung may time sa group natin. Kasi kung ano po tayo, ignorante po tayo sa Word of God, tapos sisisihin mo si Lord, tapos hindi mo pala alam sa Bible nakasulat, tapos sinisimo lang si Lord base sa nangyari sa Egyptian, base sa nangyari ng kay Elijah, base sa nangyari sa Old Testament, kasi hindi mo itinignan kung bakit nangyari yun, kapatid. Nakakalungkot. Eh, ano sabi kay Job? Pupunta po tayo kay Job mamaya. Yan si Job. Panay tayo, yung panahon ni Job, si Job. Kapatid, Job yan ka ba? Ay, hindi ka Christian, Job yan. Huwag ka ba dito mag-church?
Christian tayo, kapatid, we have to believe what Jesus Christ said. Dumating siya sa mundong to upang ipakita sino? Si Father God. Kasi nalito ang mga tao, hindi nila maintindihan kung bakit gano'n na nangyari ng Old Testament. Kung hindi namatay sa flood yung mga tao ng panahon ni Noah, alam niyo po kung ano mangyayari? Wala nang bloodline na lalabas si Jesus Christ. Lahat tayo, makasalanan. At kung hindi sumunod si Noah, salamat tayo sa Panginoon na may mga propeta, may mga Old Testament prophets tayo na naniwala sa Panginoon. Amen? Ang gusto ko lang i-point out po ngayon is, kung nais niyo pong kilalanin ng Panginoon, maupo po tayo at buksan natin ang Bible natin. Willing po ako na ipakita sa inyo verse by verse kung ano po nangyari sa Genesis, ano po nangyari kay Lucifer, bakit siya naging si Satan. Willing po ako na maupo po tayo at aralin po natin. Pero kapatid, huwag niyo pong pagbintangan si Lord. Parang piling ko nga, abogado ko ni Lord, pero hindi ako abogado ni Lord. Kahit nga si Lord, hindi niya tayo kayang pilitin na maniwala sa Kanya. Pero siguro hanggang nabubuhay ako, I will proclaim that God is good. Kaya nawa kapatid, habang nabubuhay ka, proclaim that God is good in your life. I would like to remind you, God did not give you any sickness. God did not kill your brother, your sister. Hindi niya pinatay yung kamag-anak mo. Mamaya kikilalanin natin kung sino ano yung ginagawa ng Diablo. Punta tayo sa first verse natin. Sino si Father God? Ano ba talaga yung true nature ni Lord? Sige, punta tayo sa Hebrews chapter 1 verse 3. Kita niyo po ba masyadong maliit? Hebrews chapter 1 verse 3. Sabi dito, ang anak ang maningning na sinag na kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kitaasan sa kanan ng Diyos na makapangyarihang salita. Sino po po dyan? Kilala niyo po ba yung umupo sa kanang mamay ng Diyos sa taas? Sino po yun? Amen. Si Jesus Christ. So sabi dito, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Si Jesus Christ yung exact imprint, eksakto. Meron pa ba tayong mas lalalim, mas bababaw na salita sa eksakto? Para maintindihan natin yung salitang eksakto. Eksakto nga eh. So si Jesus, ang perfect image ni Father God. Next po. Sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang pangunahin sa lahat ng nilikha. Siya pala. He is the image of God. Sunod po tayo. Ano pa po yung sinasabi about Jesus Christ? And Jesus cried out and said, whoever believes in me believes not in me, but in Him who sent me. Ang sabi dito, at ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Kanya na nagsubo sa akin. Di ba paulit-ulit si Jesus Christ? The Father sent me here. Pinadala ako ng Ama upang magbigay ng buhay sa inyo. Diba yung sinasabi ni Jesus? Sabi niya dito, and whoever sees me, sees Him who sent me. So, ano sabi ni Jesus Christ? Kung nakikita mo siya, sino nakikita mo? Si God the Father. Tama? Sunod po tayo na verse. Jesus said to him, ito kausapin to si Philip, have I been with you so long and you still do not know me, Philip? Hindi pa rin ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So, paano maintindihan nyo nangyari sa Old Testament tsaka yung New Testament? Kung hindi mo inaaral, kung ano talaga nangyari sa Old Testament, kapatid. Pero I assure you, I am ready, I am always ready. Upo po tayo. Mag-aaral po tayo ng Word of God. If you really want to know ano nangyari sa Old Testament, willing po ako na i-explain sa inyo. At ipakita sa Word, hindi ko po ito sariling opinion. Nandito po siya sa Bible. Kung sino po talaga si Father God, bakit nangyari yun sa Old Testament. Pero ano ba sabi ni Jesus? If you have seen me, you have seen who? The Father. Meron ba isang beses nung dumating si Jesus Christ sa mundong to, na dahil may kasalanan yung babaeng adulterous, yung may kalabuyo, binigyan niya ng sakit,
verse sa Bible, ipakita mo sa akin at ngayon din, babaguhin ko yung isip ko ngayon din dito sa mga sinasabi ko. Pero ipakita mo sa akin ngayon din sa verse na to. May binigyan si Lord ng sakit sa Bible. Ano po sinabi sa Bible? He healed them all. Wala ni isa na lumapit kay Jesus Christ na hindi niya pinagaling. Alam niyo, nagmamadali siya. Naalala niyo yung head ng kawal na meron siyang anak ba? Na may sakit. Alipin na may sakit. Nag-effort pa si Lord na huminto at kausapin siya. Yung babaeng dinutugo, di ba habang naglalakad siya, hinawakan niya si Jesus. Nung hinawakan ba ng babaeng si Jesus, nagkasakit ba siya lalo? Dinugo ba siya lalo? Di ba gumaling siya? Ngayon, di mo maintindihan, paano nangyari yun, Grace? Paano yung sinasabi mong hindi si Lord yung nagbibigay ng sakit? Kaya ayon sa aming mga napag-aralan nung bata pa ako, inalaw ko ni Lord. Kapatid, anong verse sa Bible? Tara, sige, buksan natin kung saan natin nakita inalaw ni Lord. Ayon sa Job chapter 1 verse 21, tama? Or 22. Diyan niyo makikita na sinabi ni Job na God gives and God takes away dahil pinatay yung kanyang pamilya. Pero sa kabila nun, alam niyo, hindi siya binigyan ni Lord ng God did not imputed sin to Job kahit na pinagsasabi niya yun. Kasi mahal ng Lord ang mundo Mahal niya ang tao. Diba? Ngayon ano sabi sa Job chapter 42 verse 6? Yan, i-check niya yan kapatid mamaya, makikita natin. Ay, hindi ko na sinama dito. Kasi pinag-aaralan ko namin sa prayer meeting. Ano yung sinabi sa Job chapter 42 verse 6? Job repented. Ulitin ko kapatid, yung mga pinapaniwalaan mo pong doktrina nung bata pa po tayo, na inalaw ni Lord at nanghingi ng nanghingi ng mapahintulot ang Diablo. Alam mo ba kung bakit nanghingi ng pahintulot ang Diablo, no? At alam mo ba kung bakit ang Lord ay pumayag? Hindi natin alam, kasi hindi rin natin binabasa ang Bible. Kapatid, I would like to encourage you, alamin mo kung bakit pumayag muna si Lord, kung ano nangyari talaga. At I assure you, hindi si Lord, hindi talaga niya gusto mangyari kay Job yun. There is a reason behind that. Sa lahat ng mga sinabi ni Job that you give and you take away, yan, paalala sa akin yan bilang worship, isa sa mga worship leader. Huwag nang kantahin yung, Blessed be your name. Siguro, babaguhin namin yung lyrics na yun. You give and take away. You give and take away. Yan, doon galing yan. Doon kay Job. Job chapter 1 verses 21 and 22. Check niya yan. Doon po galing ang doktrina na yan. Pero I would like to encourage you kapatid, Job repented in Job chapter 42. Siya po ay nag-repent sa lahat ng pinagsasabi niya po patungkol sa Panginoon. May nasabi po sa inyo niyan na may nag-repent si Job? Wala. Wala po nagbanggit. Tapos sa kakasalita ni Job, ako nagagalit talaga sa maling doktrina na yan. Hindi ako galit sa tao, pero galit ako sa ginagawa ng Diablo. Kasi pinapakilala ang Jesus Christ natin, ang Father God, and the Holy Spirit na nananakit ng tao. No. Kung pagbabasihan niyo po yung sinabi ni Job repented. At alam niyo po ba na si Job ay wala rin siyang idea na may Diablo? Basahin niyo po yung Job. Wala po siyang idea na may Diablo pala. Pero ngayon po, aware po ba kayo? Talagin niyo nga kapatid yung katabi niyo, aware ka na may Diablo, kapatid? Aware ka, kapatid? Kasi baka pag hindi siya aware, sabihan niyo po siya. Tignan po natin kung anong trabaho ng Diablo. Next slide po tayo. Ayan. Saan nga ba nanggagaling ang problema ng tao? Tingnan natin. Sabi po sa 2 Corinthians 4:4, basahin po natin kung sino si Lord, no? At ang Diablo base po sa Bible, no? Kilalanin po natin siya base po sa Bible. Ano po sabi? Whose minds the God of this age has blinded who do not believe. Tagalogin natin. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino yung Diyos ng sanlibutan ito? Si Satan. Okay, ulitin ko, ano? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Upang hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos.
Malinaw po kapatid. Ang bumulag sa atin noong mga unang panahon, nung hindi ka pa nakakilala kay Lord, ay ang Diyos ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satan. Ano pa? Tignan natin yung Bible. Ano pa? Ano pa yung tinutukoy ko kay Satan? Ano pa yung mga verses na yan? Ayan, next slide po tayo. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Sino nagsasalita dito kapatid? Baka hindi natin alam. Sino nagsasalita dito sa John 10:10? Si Jesus. Ilagay natin sa notebook natin yan ngayon din. John 10:10 si Jesus yung nagsabi nito, hindi si Job. Okay? Baka makalimutan mo si Job na naman yung favorite mong character. The Lord gives and the Lord takes away. Ano kapatid ni Job chapter 42? Bakit mo ba yung Bible mo napunit? Baka walang Job chapter 42. No. Job repented nung sinabi niya na the Lord gives and the Lord takes away kasi hindi siya aware na may devil. At iba yung panahon ni Job, iba yung panahon mo ngayon na 2024 na nag-print na ang Biblia. Kaya do not compare yourself kay Job. Ano pa ang sabi doon? The devil comes to steal, kill, and destroy. Kapag yung kapitbahay niyo naputulan ng paa, sasabihin niya, ano bang plano ng Diyos sa buhay ko? Naputulan na ng paa. Lalapitan mo, alam mo kapatid, may plano ng Diyos, kaya naputol yung paa mo. Yung totoo, alam ba natin talaga? Ano bang sabi sa Bible? Jeremiah 29:11. Kabisado na natin yan. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Not to harm ba yung naputulan ng paa? Alam mo, logic na lang yan. Na-aksidente. Halimbawa lang, na-aksidente. Tapos may namatay. Tapos pupunta ka sa burol. Hindi ko na alam ang plano ng Diyos. Lalapit ka. Alam mo kapatid, may plano ng Diyos kaya namatay si brother. Anong plano ng Diyos, kapatid? No? Kung tatanungin kita, alam mo ba kung saan nakasulat? Ang maganda dyan, pag hindi mo ma-explain, di ba? Hindi mo ma-explain, pwedeng tahimik na lang tayo, di ba? Pray natin yung family. Alam niyo po itong gospel na to, pag narinig to ng mga non-believers, kapag yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus Christ narinig to, lalapit sila sa Panginoon. Kasi hindi sila magagaling sa Diyos na pinaglilingkuran mo na pumapatay ng tao. Kaya kapag nakarinig po kayo ng ganitong salita, i-share niyo po ito kapatid. Hindi si Lord na gumagawa ito. Ano, ang linaw po, John 10:10, si Jesus na po yung nagsasalita dito. Ayaw mo pa rin paniwalaan? Akala ko ba Christian tayo? O baka Jobian po kayo? Mga Job, sa kay Job na kayo, nag-stop na kayo sa Job chapter 1. Tapos, si Job din naman, nag-repent sa 42. Kulang po yung ano niya, yung doktrina niya, kapatid. Nag-repent po si Job sa Job chapter 42. Ang magnanakaw, si Debbie lang naman yung magnanakaw, di ba? Ay dumating upang ano? Magnakaw, pumatay at sumira. Kahit ito lang po yung doktrina meron tayo, kapatid, imposible sisihin mo si Lord. Imposible. Alam mo kung sinong kanino nanggagaling ang sakuna? Nanggagaling ang mga dilubyo? Galing ka kay Satan. Hindi nire-review ni Jesus Christ ang alon, ang hangin. Nalala niyo yun na nandun siya, natutulog siya. Tapos sabi ng mga disipulo, don't you care na kami magpe-perish? Ganun. Sinisip pa si Jesus na natutulog. Alam niya, maganda rin pag-alala niyan. Pero ang gusto ko lang pong i-point out, is nung tumayo si Jesus Christ, ano sabi niya? Nireview niya yung hangin. At sunod niyang nireview yung alon, peace be still. Kung si Father God na nagpadala ng alon at bagyo para pagtibayin yung faith nila, bakit i-rebuke ni Jesus Christ yung Father niya? Jesus will never rebuke himself. Jesus will not rebuke his Father. Tandaan po natin yung kapatid. Ang mga sakuna, hindi po galing sa Lord yan. Paano naman natin, Grace, yung mga tao na tumanggap sa Lord nung namatay si sister? Ay, nakakalaman ba ni Lord ko kasi nung namatay si brother, kalahati ng sambahayan niya ay nakakilala sa Diyos. Sasabihin mo ngayon, hindi kalooban ni Lord na namatay si brother. Kapatid, kung ibabase mo lang po yung opinion mo na si Lord ang pumatay sa kay brother para makakilala ang buong sambahayan niya, nagkakamali po tayo. Kaya hindi mo madala-dala yung mga member na ibang kaibigan kasi ayaw nila mag-church. Bakit sila mag-church? Ang corny naman dyan sa church yun, hindi nga namin kilala yung Lord yun. Kasi
natin kilala si Lord. Itong gospel na sinishare ko ngayon is for the unbelievers, really. Hindi to gospel para sa mga tulad natin. This is for the unbelievers. Para lumapit sila sa Panginoon. Ang diablo ang umuwasak, nagnanakaw, at sumisira. Hindi ang Lord. Sino po ulit ang nagsasalita sa John 10:10? Tandaan natin ito, kapatid. Kalimutan nyo na yung mga kinanta nyo kahapon sa video. Ito lang muna, unahin natin. Unahin natin. Diba? Mga lyrics na kinakanta natin. Yan. Kailangan po alamin natin. Nalala niyo yung kantang, Create in me a clean heart, oh God. Ganda. Naiyak pa ako. Cast me not away. Iyak-iyak pa ako. Pero alam niyo po ba, kapatid, yung kantang yan ay verse sa Bible na isinulat ni David. Ayan. Sinulat po yan ni David. Kailangan kong tignan nyo ang Old Testament in the filter of Jesus Christ para hindi po kayo malito. Lahat po ng curses na nangyari sa Bible, it will never be applicable to you because you are now sanctified in the blood of Jesus. Kung hindi ka pa po sanctified, wala na pong Jesus Christ na mamamatay para sa iyo, kapatid. Namatay na po si Jesus Christ na nabuhay muli at we are all sanctified na po. Kung tinanggap mo siya. Pero kung hindi pa po, I urge na tanggapin niyo po siya. Yung kanta po na yan ay kinanta po ni David. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Kabisado po ba natin yan? Kinakanta natin yan sa church. Take not thy Holy Spirit from me. Hala. Tignan nga natin. Take not thy Holy Spirit from me. Huwag mo kunin ang Holy Spirit mula sa akin. Naalala niyo, binanggit ko kanina, sino yung i-reveal sa New Testament? Si Jesus and the Holy Spirit. Pinadala ni Jesus ang Holy Spirit, tama? Nasabi, di ba, pag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, sino yung nananahan sa'yo? Tapos sasabihin mong kinukuha ni Lord yung Holy Spirit sa'yo? Nangyari lang yun ng panahon ni David, kapatid. Sa Old Testament lang yun nangyari. It will never happen today. The Holy Spirit will never leave you nor forsake you, kapatid. He is your comforter. Kung naniniwala kayo sa salita ni Jesus Christ, I will send you the comforter, sabi ni Jesus yun. Naiiwan, yung doktrina na ang Holy Spirit ay aalis at babalik. Sa Old Testament lang po yun. Hindi na po siya applicable ngayong New Testament believer na tayo. The Holy Spirit will never leave you nor forsake you. Kasi sinabi pa ni Jesus na, I will leave you sometimes and I'm gonna come back. From time to time. Whenever you need me, I'm gonna come back. Ano sabi ni Jesus? I will never leave you nor forsake you. Sa panahon umiiyak ka, kapatid, nagkakagulo na yung pamilya mo, umiiyak ka sa Lord, kasama mo Panginoon. Pero gusto ng diablo na isipin mo, si God yung nagbigay sa'yo ng problema para lumayo ka sa Kanya. Ano pa pong sabi ng Bible? Sunod po tayo na verse. Ano pa pong sabi ng Bible? Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him. So sabi dito, sa pagkamatay ni Jesus Christ, kaya siya namatay sa krus para wasakin sino? Ang diablo na siyang may hawak ng kapangyarihan ng ano? Kamatayan. Alam po ba natin na ang Hebreo chapter 2 verse 14 ay nag-e-exist po sa Biblia? Alam po ba natin to? That he, sabi dito, who had the power of death, that is the devil. Sino daw yung may power of death again? Alinaw po, di ba? Kita po ba nyo? Hindi kaya mali itong sulat sa Bible na to. The one who has the power of death is the devil. Hindi po sinabi niyan, the one who has the power of death, which is Jesus. Walang ganun. Hindi si God ang pumapatay sa tao. Yes, nangyari yung Old Testament, pero kapatid, naiintindihan mo ba yung nangyari ng Old Testament? Before mo siya magbintangan, upo tayo, alamin natin kung ano ba talaga. Pag-imbestigahan natin ano ba nangyari ng Old Testament. Pero I assure you, when Jesus said, hindi sinungaling si Jesus Christ,
Nung sinabi niya, if you have seen me, you have seen the Father, hindi siya nagsisinungaling. At never, in the instance of Jesus Christ, nagbigay siya ng sakit sa tao dahil sila'y makasalanan. Lahat na lumalapit sa Kanya, pinapagaling ng Panginoon. Yun lang, kahit yun lang ang doktrinang alam mo, kapatid, hindi ka magagalit sa Lord. Sa panahon may problema ka, always remember it's the devil trying to inflict pain, trying to inflict problems in your life, in your friend's life, in your brother, sister's life. Hindi si Lord. Hindi ka pagtitibayan ng mga problema, kapatid. Ibang usapan po yung faith. Pwede rin po natin pag-usapan yan. Pero hindi po si Lord na nagbibigay ng problema. Ang linaw po, the one who has the power of death, which is the devil. The devil. Power of death, which is the devil. Ang linaw po ng Hebrews 2:14. Ano po? Last verse natin sa pag-aaral na to. Ayan. Ganda nito, kapatid. Paborito ko to. 1 Peter 5:8. Sabi, be sober. Sabi dito, maging handa kayong lagi at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang layong umaligid at umaatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin. Alam niyo po, ang Bible mula sa Hebrew, ito po ay sinalin sa English, which is the King James Version. Mula Hebrew, meron pong na-translate to King James. And from King James, marami na pong mga different kinds of translations. Yes, thank you. Translation. So sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kapatid yung nasa CR, kayo nasa classroom. Ano sinasabi niyo sa teacher pag gusto niyo mag-CR? Ano sinasabi niyo? Ma'am, may I go out? Ano nga ulit niyo? Sinasabi niyo, Ma'am, can I go out? Ganun ba? Malit, di ba? Ma'am, can I go out? Magagalit pa yung teacher mo, Ma'am, can I go out? May I go out? Dapat ganun ang tanong mo. Sorry, Ma'am. Ma'am, may I go out? Bakit may I go out? Bakit may yung ginamit? Bakit hindi can yung ginamit? Bakit kaya ginamit dito? Seeking whom he may devour. Hindi sinabi, seeking whom he can devour. Bakit kaya, Ate Grace? Kasi kapag nasabi ko, Ma'am, may I go out? You are asking permission from your teacher. Naghihingi ka ng permiso na palabasin ka bago ka makalabas. Hintay mo pa kung papayagan ka. Sabi dito, seeking whom he may devour. So, ibig sabihin, the devil cannot attack yung kapatid without your consent and your cooperation. Aray, ang sakit. Ouch! Hello? Grabe naman yun. Ako talaga may kasalanan. Ako na naman. Sino? Si Lord. Inalaw na naman ni Lord. Alam, linaw ng Bible, kapatid. Hindi mo siya pwede nga. Hindi ako maniniwala sa si Lord nagbigay niya. Kilala ko yung Diyos sa pinaglilingkuran ko. Whom He may devour. So, ibig sabihin, kapatid, kapag wala ka ng consent and cooperation ikaw sa Diablo, hindi ka niya pwedeng saktan. Ang tanong, kilala mo ba sarili mo? Tao lang ako, Ate Grace, tao lang ako. Tao lang ako, makasalanan ako. Kaya kailangan kilalanin natin kung sino tayo. Darating po tayo sa pag-aaral na yan, identity in Christ. Darating po tayo dyan. Ano yung mga bagay na meron ka na ngayon, kapatid, na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior? Hindi ka lang tao lang. 1/3 of your being is wall-to-wall Holy Ghost, Holy Spirit. 1/3 of your being, no Spirit is living in you. Basta sabi mo, tao lang ako, tao lang ako. Yes, tao tayo. Yes, ngayon. Tao tayo. Hindi. We are all saints, sabi ni Paul. God is living in us. We are the temple of God. This body is the temple of the Holy Spirit. Bakit gano'n, Ate Grace? Bakit ang dami ko pa rin naisip na kasalanan? Ngayon na gusto kong magkasala. Ngayon na nagkakasala ako, naiinis nga ako sa iyo. Kung ano may pinagsasabi mo dyan sa pulpit. Kasi we have to renew our mind according to Hebrews. Hebrews 1, verse 1 and 2. We have to renew our minds. We have to change our imagination. Nasa 2 Corinthians yan. You have to cast down
every thought, take every thought captive, tanggalin niyo kung ano yung mga kung ano na nasa isip mo. It is your responsibility, not God. Tapos si Lord na naman may nag-allow. Kung hindi, ayaw mo sisihin yung sarili mo kasi yun ang nature ng tao. It was never my fault. Ano sabi sa 1 Peter 5:8? Seeking to whom He may devour. Paano papasok yung diablo sa buhay ko? Anong sinasabi mo, Ate Grace, na paano ko siya binibigyan ng consent? Kung hindi ka marunong magpatawad, kapatid, tulad ngayon, ayaw mo ko patawarin, gagalit ka sa akin. Hindi, joke lang yun. Alam ko naman di kayo gawin. Pero if hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa natin, if ang puso natin puno ng galit, yes, you are allowing the devil to attack you. Never God will never be God attacking you, kapatid. John 10:10, again, si Jesus nagsasalita, the thief comes to steal, kill, and destroy. Ang sabi ni Jesus, I have come to give you life, para bigyan kayo buhay, and have it in full. Be abundant. Magaling ang maging abundant ang buhay natin. So, kailangan ma-distinguish natin si God at ang devil. Paano natin, Grace? Sabi kasi sa Job talaga, si Job talaga yung si Job. Sige na nga, punta na nga tayo kay Job. Tingnan natin si Job. Ano ba kaibahan natin kay Job? Ayan, sige. Para na magpigil tayo lahat. Sige, tingnan natin. Sabi nito, Job had no covenant with God. Basahin niyo po ang Bible. I would like to encourage you. Basahin niyo po ang Book of Job. Actually, I would like to encourage nga pala po sa ating lahat na meron po tayong mga Bible reading plan. Sa mga hindi po kayang magsimula na makapagbasa ng Bible. Halimbawa, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula, paano po kaya mababasa yung buong Bible. Diba? Mamimigay po kami ng maliit na piraso ng papel, courtesy of Sister Des, thank you. Na nandiyan po, pwede nyo checkan, ay nabasa ko na itong First Chronicle, Second Chronicle. Basahin niyo po yan. Mababasa niyo po dyan yung Job. Nagulat nga ako eh. For the month of June, nandiyan yung Job. Nagulat ako, hindi ko sinasadya yan. Every month po, magbibigay po kami sa inyo ng Bible reading plan para naman po na mabasa niyo yung buong Bible niyo sa loob ng isang taon. Kayo po, kung gusto niyo pong basahin ng isang araw, okay lang din po, maganda po yun. Talaga sinisipag po tayo. Pero po sa mga gusto po na konti-konti na mabasa ang Biblia, ayan po, meron po kami monthly na i-release sa inyo para po mabasa niyo po yung Bible, Old and New Testament. Para po mabasa po ninyo sarili niyo. Hindi lang po ako, si pastor, o kaya si brother, si sister. Basahin po natin at makikita natin sa sarili nating mga mata. Amen? So, sabi po dito, Job had no covenant with God. Wala po kayong makikita sa Book of Job na nag-e-exist na Abraham covenant or Israel covenant. Wala pa po. So, sabi nila that Job is one of the oldest books in the Bible. Wala po doon. Ano pa? Pagkakaiba mo kay Job. Job had no knowledge of the devil. Ayan, nabanggit na natin kanina. Hindi siya aware na may devil na nag-exist. Kaya huwag mong ikumpara yung sarili mo kay Job. Para ko si Job. The Lord gives and the Lord takes away. Ako si Job. No, you are not like Job. You are more than a conqueror because of Jesus, kapatid. More than a conqueror ka. Ano pa sabi? Job had limited knowledge of God. Hindi niya kilala si God. Mababasa niyo dyan. Nasaan ka? Paninisin niya dyan. Sindisin niya si God. Kaya nga nung nagsalita si God sa kanya, wala siya nasabi. Ano na I abhor and I repent. Ayaw, nag-repent. Wala siyang idea kung sino si God. Kaya niya nasabi yung mga salitang yun. Ano pa po? Job was not born again. Ando na ba si Jesus nung panahon ni Job? Wala pa akong tanong. Nandito na ba si Jesus nung panahon na ngayong 2024? Dumating na ba siya? Nabuhay na ba siyang muli? Hindi ba ang layo ng pagkakaiba mo kay Job? Kapatid, ano ba? Job had no spiritual weapon. Meron na ba siyang word of God na hawak? May Bible na ba si Job nun? According to the book of 2 Timothy. Gano'n na ba si Job? Wala siyang Bible. No? This is your weapon, kapatid. This is your spiritual weapon. Di ba sabi yan sa Bible, sa Ephesians, binigyan ka pa ng baluti
ng Lord? Pag-aralan na natin yan. Walang ganun si Job, kapatid. Kasi wala siyang Jesus Christ ng panahon na yun. Ano pa? Job worship God in ignorance. Lahat po ng mga binabanggit ko ngayon ay may mga verses po yung kasama. Sobrang dami po. Nalula na nga lang din kami. So, baka malula yung buong congregation. Pero iisa-isahin po natin yan lahat sa prayer meeting. Punta po kayo sa Wednesday, aaralin po natin yan. Iisa-isahin po natin yan. Kaya gusto namin encourage kayo. Ano pa? Job worship God in ignorance. Pinupuri niya si God nang hindi niya alam kung paano. Nag-aalay lang siya ng kung ano-ano kay God, pero hindi siya aware kung paano worship si Lord. Ngayon, ano sabi ng Bible ngayon? How will you worship God? In spirit and in truth. Job doesn't know that. Hindi alam yun. Ano pa? Job lived in fear. Lagi siyang nag-aalay sa Panginoon sa takot na kunin ng Diyos ang kanyang mga anak. Dahil nga, puro party ang ginagawa ng mga anak niya. Basahin niyo po, puro party ang ginagawa ng mga anak niya. Siya naman nag-aalay ng mga ano sa Lord para hindi daw kunin ng Lord yung mga anak niya. Hindi niya kasi alam. Ano pa? Job had no intercessor. Ano ibig sabihin niya, Tigri? Sino yung intercessor mo ngayon, kapatid? Do you know that someone is praying for you? Alam niyo ba kung sino nag-pray sa inyo ngayon na nakaupo sa tabi ni Father God? That is in the Bible, then kapatid. Hindi ko na iisa-isahin ngayon kasi hindi na po kasya ang time. But Jesus right now is praying for you. Alam niyo po ba yun? Tapos kung pagbintangan niyo si Lord ang kumuha, inalaw. Sabi sa verse, seeking to whom He may devour. Kaya ko po pinapakita yung mga verses na to kasi hindi kayo maniniwala. Pag nag-stop lang tayo, aralin natin ang book of Genesis. Verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, there's nothing wrong with that. Pero yung doktrina na po kasi yung kailangan kinakalaban na natin ngayon na iba na eh. Kung baga sa abogado, nilalatag mo yung bawat verses, yung bawat evidence. Kaya po tayo tumatalon from one verse to another. Hindi po pwedeng magbasa na tayo ng Genesis at yun lang ang aralin natin. Hindi po pwede eh. Kailangan po buong Bible talaga. To show you the evidence that God is good. Kanta-kanta ka pa, God is good! Woo! O sa Facebook, God is good! Woo! Tapos, in your life, Lord, salamat sa mga pagsubok na binigay mo. Alam, si Lord pa talaga nagbigay ng pagsubok para palakasin ka, kapatid. Pustahan tayo, hindi ka lalakas sa pagsubok na yan. Mamaya konti, ayaw mo na mag-church. Hindi si Lord ang bibigay sa'yo niyan. May isang uri ng pagsubok na binibigay ang Lord, pero hindi yan. Pag-aaralan natin sa susunod na pag-aaral yan. Sinabi sa Hebrew yan na salita. Magkaiba yun. Yung pagsubok na bigay ng Diablo at pagsubok ng Diyos ay dalawang magkaiba. Iba yun. Magkaiba yun. Pero yung pagsubok na paghihirap at problema at pinapalo ng mga ganyan, galing sa Diablo yan. That's not God. God is love. Pero hindi ibig sabihin na God is love, kayo magkakasala na. Gagawin mo na kung ano yung gusto mo. No. All the more nga na imposibleng magkasala ka kung alam mo, kilala mo kung sino ka. If you know who you are in Christ, imposibleng magkasala ka. So yun lamang po, kapatid. So lahat ng ito, next slide tayo, lahat ng mga to, yung 8 kaibahan natin kay Job, sa Old Testament and New Testament believer, I encourage you, join kayo sa amin sa prayer meeting para isa-isahin po natin para di tayo malula. Para alam mo rin yung sasagot mo, kapatid. Kahit nga huwag ka na sumagot, kahit sa sarili mo na lang, sagutin mo yung sarili mo kapag natatempt ka na, inalaw ng Lord. No. Basahin natin ang Job at ang iba pang mga salita ng Panginoon para mapatunayan natin kung hindi si Lord ang gumagawa. Alright? So yun lang po at magko-communion na po tayo at tinatawagan ko na po ang ating pastor na mag-lead ng ating communion. So sandali po tayo tumayo at manalangin. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito na binigay mo sa amin. Thank you, Father God, na bagamat ang salita, Lord God, truly, the truth will set us free, Lord. Itong salita ko ay hindi lamang sa mga believers, but this is also for non-believers para malaman nila ang Diyos na pinaglilingkuran namin, Panginoon.
ay tapat at mabuti. Salamat, Panginoon, at ibinabalik namin, Lord, lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat. Thank you, Lord. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.